Thank you, Lord, for gathering us today. And thank you for all the blessings. Thank you for the Holy Spirit that we have been experiencing since the beginning of the start of this activity. Lord God, we know that we are nothing without you. So Lord, everything, Lord, will be all right because of you. So we will claim your holy presence today, as we continue our activity. And Lord, empower us to impart the topic that we are going to share today. Salamat Ginoo sa imong nagingapin nga gugma o kaayo kanamong tanan. O amo ning ituboy pinagi sa imong anak kabugto nga si Jesucristo. Diyos namo nagaboy nagahari uban sa Espiritu Santo Dios na usa hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Good morning. May buntag mga tinun-an sa Ginoo. Buntag. Good morning all disciples of Christ, for we have responded the call of Him. No, gitubag nato maigsoon. O dili giani sulagma ha? Di gyud ni sulagma maigsoon kay today, as what the speaker this morning, Brother Leo, malipayon siya. Me as well, malipayon ko nga ni ata nagkita-kita takarong adlaw. Okay? So our topic for today is about Formation 2. The first topic was Formation 1. And that is basic, no? Kinahanglanon kay nato ang basic Formation 1 in the sense nga magpa-is-is ta, magamit kay nato ang mga topic, ma-apply nato. Amen. Amen. Mato pa yan, naghanon mo ito, amen, kaya ano din tama. Gusto tayo yung brother? Di tama orasyon na, delikado kayo. No? Okay kayo. So, discipleship. Sa ato ang paguna-una, mga igsoon, unsa may kanaang binisaya niini. Discipleship. Unsa may binisaya? Pagka tinunan, no? Ang atong pagkatinunan, no? Nga naadyoy nag-disciples nato, ang nagtuon nato ba? Mo na siya gitawag o discipleship. What is discipleship? Sa iyahang biblical meaning. Okay? Discipleship in biblical meaning, niingon, it is the condition or situation of being a disciple or a follower or a student of some philosophy, especially a follower of Christ. So, kinsa man na sila? Kinsa man yung mga tawhana? Ang atong mga kaparian, ang atong mga pari, mauto sila'y dunay gitawag og known as lifelong discipleship. Walay hunong nga pagtuon sa pagtulunan sa Ginoo. Walay hunong ang atong mga pari. Hello? Okay na? Wala sila'y hunong. Itapod kay nakaambit man ta sa pagkapari, dili sadta mo hunong sa atong pagkat-on. Walay gipili, batan-on o tigulang, equal ang pribilehiyo sa pagkat-on sa pagtulunan sa Ginoo. Amen? Amen. O, naghanap itong amen kay manundog naman ko ano yung may gingon, brother. Kuyawan siya ko. Na? Di ka makuyawan, may siyon o ka na ang ito yung mahimot ang orasyonan. Nga nung discipleship man. Why? Discipleship is important in our life. Nga nung discipleship man yun, importante ko nun sa atong kinabuhi. La, grabe na. Susayan kayo, wag mo play. Discipleship is necessary because it shows how to follow Jesus practically by leading by example. Sa ato balay may suon, kami din pagpanudlo, doon na tayo example nga nag-una nato, leading by example. So dili dita magbuot-buot sa atong gusto kung unsay angay natong buhaton. Kinahanglan ta nga naatay modelo nga atong i-pattern
sa atong kinabuhi, diha sa atong pagtawag, pag-imbitar sa uban, nga mahimo silang sama sa unang mga apostoles nga mahimong disipulo. Amen? Kailan to? Tulungan sa This is one of the key. Yahweh kini ways how you can disciple others. Unsaon nato pag agni sa amban. Mo ni ang iyang paagi. Unsaon gali? By example. By example. Ya kung magbubuta di ka mahon sa atong ehemplo. Kinsa man ang atong Ginoong Hesukristo sa iyang pagpanudlo sa iyang mga 12 ka mga apostoles. So na may zon nga ang mga apostoles ay motos sila mga example sa atong pagabuhaton karon. So muna may zon nga importante na. Muna nagkinahanglan ra ba ang simbahan? Nagkinahanglan o disciples, to be disciple. Tudluan ba? Kitagod ka nun? Padayon man tag, we have a continuous learning about Jesus. No? Nagtuon ta. Kay nasayod man ta nga, kanang nagkinahanglan yun ta nga atong mahimamat pag-ayo ang Ginoo. So we have the need for discipleship. Panginahanglan sa mga magtuon. Dunay o 14 karason. We have 14 reasons to know about this discipleship. 14 ka mga rason na igsoon. Di mo kita, ako kinakakita, nalingaw kong tanaw. Nalingaw kong tanaw sa ako ang gi-prepare nga presentation, pero wala ito. Muna nga importante kay may igsoon nga ni atakaron, kay nga naman, we want to discover more about Jesus. Kamu, nakailan mo? Di lagi mo mutiyo, nakasuko mo? Nakailan na mo pa kayo sa Ginoo pa? That is one reason. Nga kinahanglan nga ato siyang mailhan, ato siyang mahimamat, ato siyang masinati diya sa atong kinabuhi. Dili lang sa gawas, kundi mismo dinhi sa atong sulod, masinati nato ang Ginoo. We have to discover who Jesus is. Ato gid yung ilhon may son. Matod pa, the purpose of discipleship is to help you understand who Jesus is, and you will be like Him. Nga kita, kung maila-ila, may mamatanan ang Ginoong Hesus, may sama na taniya. No? Dili man tingali ta may sama niya o panagway, pero sa atong mga actions, sa atong mga lihok, masusama ta sa atong Ginoong Hesukristo. Because without Jesus, you cannot know how to be a disciple. Give disciple and or disciples others. Dili ta kahimo kung wala ang Ginoong Hesus. Muna nga we have to discover all the gifts and the fruits of the Holy Spirit. Kinahanglan ta nga. No, mo na makabag-o nato. Mo na makapausap sa atong sulod. Di ba? Kanang mga gasa, gift of wisdom, gift of knowledge, gift of faith, gift of miracles, gift of prophecy, gift of tongues, kanan nga mga gasa. Ikinahanglan nato aron mas masinati nato o mas mapuya nato ang mga bunga sa Espiritu Santo. Nakaibaw naman ta nga ang bunga sa Espiritu Santo mao love, peace, joy, patience, goodness, gentleness, di ba? Self-control. All of these things mao nay atong paningkamutan nga atong mapuyan diha sa atong tagsa-tagsa. O dili manalis maigsoon nga the God created the world was so beautiful. Tinuod dili ang kalibutan nindot kaayo. Ang tao nga iyang gibuhat nga gi-create sa Ginoo was beautiful. Uy, babae naman ang Ginoo ba? Also handsome. Iapil ito mga laki. Was so beautiful. Pero what happens?
Unsa may nahitabo mga igsoon? It became ugly. Nahimong bati tungod kay ang tao nga gitagaan og dominion sa Ginoo, gipapuyo sa paraiso, gihatagan sa dominion para mo dumala sa tanan mga binuhat sa Dios. Ang nahitabo gisupak sa tao. Mao nang nahimong ugly. Nahimong bati ang tao. Kaya nga naman, humang pagkawala sa iyang dominion, nawala tanan niya. Nagpuyo siya dito sa kalasangan, nagtago-tago, kay nahadlok sila sa Ginoo. Nahadlok na. Kay tungod sa pagpakasala. Kita diay, kitang mga anak, atong ginikanan, mahadlok ko sa pagkasalata. Manago sa ta, di ba? Kay natusulo niya ta. Mausad biya sila. Nagtago-tago, o nahimong bati ang kinabuhi kay nawa ang pribilehiyo nga magpadayon sila sa pagpuyo sa ilang nahimutangan nga maong paraiso. Di ba? Karon naglibog ta kung sa itong ipuyan. Naglibog na ta nga igsoon kay nga naman tungod kay nakasalata, nakaambit na ta sa sala sa itong mga ginikanan, karon po apektado kita tanan. Mao na maigsoon nga kinahanglan nga makailat ang pag-ayo ni Lord. Ato gid siya ilon, gitagaan ta niya chance. Gitagaan ta chance ni Lord nga ato siyang mahimama. Nga mailhan nato siya. Bisan og nakasala ang unang katigulangan, but because of the love of God, naghingapin nga gugma sa amahan, iyang gipadala ang iyang bugtong anak para nato. Para ta mahibalik diha sa iyang sabakan. It is a chance for us na mabalik ta diha sa iyang sabakan. Kaya kung dili ta mo balik maigsoon, mahilayo ta niya, di na ta makatubo. And the next is, we have to grow in relationship in God, with God and others. Mao ni siya maigsoon ang punto. Nga kinahanglan gid ay nga naata kanunay sa Ginoo kay kung naata niya makatubo ta. And besides, it is the design of man nga gidesign ta nga kita makighoy-hoy sa atong isig katawo. We were designed for relationships through discipleship. Una siya, imog na ta diha maigsoon kay kita gitagaan na gitisukan ang atong tagsa-tagsa o unsa man communitarian person kita nga makighinabi kita. Dili pwede nga magmugtog ratas kilid, dili pwede nga magpadaog ta sa yawa nga magduga-duga ta si kita dugo-dugo hangtod nga mapildi ta sa katulog. Makatulog ta. Makalimutan nga ang Diyos miyani. Nakalimutan nga ang Diyos miyani. Nakigsulti nato pinaagi sa iyang pagtulunan. But because the work of evil, ang lihok sa demonyo, niabot siya kay magsamok-samok siya sama sa gingon ni Brother Leo. We have to learn how Jesus wants a relationship with us. Muna atong tunan mga igsoon. And that is the work of the Community Formation Ministry. Ato ng trabaho. Nga ato yun nga umaron ang atong katilingban. Ang gagmayng katilingban nga naa sa atong parokya, atong ugmaron pinaagi sa pakighuy-huy, pinaagi sa pakigistorya, pakigtabi. Di ba? Kaya kung dili ka pakigtabi, maugahan niya ta. Magmuktok na ta madugay. Mao na siya nagsuon nga this was Jesus' model. Iyang gipakita nga siya nakig-uban nato. Jesus ate. Jesus talked. Ya, nakigsulti siya. Ya, Jesus nagtudlo pod siya. Sama nato, di ba? Mangaon ta ini kahuman sa iyang pagkaon nga atong gidawat, mangaon po ta sa atong physical. Di ba? Mao man atong buhat nga igsoon. Mao na atong buluhaton nya mag-istorya-istorya, magtabi-tabi kay mga marites man ta. Hello. Mga marites ta magdagko. Nindot kay ang atong marites karon panahon na Ginoo ang ato ang marites.
Di ba, Indo? Wala pa kayo mga kamay? Sabi na ito yung Christ. With his disciples during his 33 years, sa iyang pakiguban sa mga apostoles, maunay gipakita sa Ginoo nganha sa iyang pagtudlo. Di ba? Niingon siya, nga kinahanglan ta nga mutabi-tabi kita. We have to spend time by spending time with Jesus. His disciples learned about the plan of the Father He had established before the beginning of time. Sa ato pamaigsoon nga ang ato day pag-anhi karon, it is the reason to spend with God. Nga dili na ta maguna-una og lain, dili na ta magpadaog sa temptations nga mao ang pagkatulog while si Lord nakigtabi nato. Atong gamiton ang mauning oportunidad, this great opportunity nga mo-spend ta para niya. Dili para siyawa. Pildihon kita maigsoon to, magpadaog ka. Wow! Ang Ginoo nakigsulti nato because God wants us to know that He loves us so much. Nahigugma pag-ayo ang Ginoo kanato mga igsoon. Mao na ang gitawag tag mga disipulo. We are disciples of Christ. Tungod kay ang Ginoo nahigugma pag-ayo kanato mga igsoon. Matod pa diha sa John chapter 13 verse 34 to 35 in the Bible, it says, "A new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you." Mao na yan isugo. Nga kining atong gibuhat karon, it is the fruit of love. Mo kining application sa iyang giingon, no? Application na nga, a new commandment. Atong i-apply diha sa ato isig ka tao. I-apply na ito mo lang niya tamigson. Walay hari na ito. We are all equal in the eyes of God. Pariyatan kanan. Pero ang Ginoo naghatag og mga gasa to impart the word of God, the order of the Lord to love one another. Mao na sa migsoon nga, nindot di ay. We are equal in the eyes of God. Pero ang mensahe sa Ginoo, iya gyud ipadangat. So naay mo baro. Bisag mahadlok ta, we are in capacity to do these things, but because of the power of the Holy Spirit, mahimo nato mga igsuon. You also should love one another. By this, everyone will know that you are a true disciples of Christ. Ang atong paghigugmaay, mailhanan nato nga kitang tanan mga tinun-an sa Ginoo. Di ba? Kung maghigugmaay ta, ang atong identity mailhan nga kita tinuod nga mga tinun-an sa Ginoo. Kay kung mag-awayay ta, magkagubo ta, wala ta. Di ta mailhan nga yatang tinun-an. Huwag kita masubo pamalandungan may suon nga kita kung naata sa ministry mag-away gihapon ta. Wala na yun na ang pag-away. Dili na ta mag-away may suon tungod kay we are one. Di ba? Amen? Amen. So kung kita may suon ma-apply nato ang paghigugma sa Ginoo, ang iyang gingon diya sa Juan 13 kapitulo 34 kapitulo 13 34 35 paghigugmaay mutubo ta. We will develop our maturity. Mu-mature ta sa ato ang pagtulunan may igsoon. Mu-mature ta diha sa Ginoo. Mu-mature ta sa atong isig katao. Dili na ta mag-unsa pa diha kay matured naman ta. That is why discipleship is necessary for the life of a believer, because it encourages growth and maturity in their walk with Christ. Diha sa atong pag-uban-uban, sa atong community, sa atong ministry, ma-develop ang atong maturity because of Christ. Tungod sa Ginoo nga igsoon. Mo na nga importante di ay kining atong pag-anhi karon kay wa ta maglangan-langan sa oras, kay kining adlaw, kining orasa gihatag sa Dios para
diha kanatong tanan aron mabati nato ang iyang mensahe. Niingon diha, if a community of like-minded believers does not surround you, then it will be tough to mature in your faith and live it out practically. So kung kita dinhi walay kahiusahan, dili ta magkahiusa, dili ta susama sa atong paghuna-huna, like-minded believers, wala ayo pag-expect na makatubo. Dili kita makatubo, my son. Mga nagkinahanglan ta nga usara ta. We are one in Christ. We are one in journeying together or in a synodality of the church. Usara ta. Parehas na ta. Dili tangay maglibak-libak, di tangay magkontra-kontra. Kinahanglan nga makita nato nga ang atong kasing-kasing nahiusa diha sa atong matag usa o diha sa atubangan sa Dios nga atong giproklamar nga siya mao ang gugma. Amen. Mao na may suon. Uy. Mao na siya may suon, no? Nga padayon ta. Ang Ginoo naghagit ka na to. God is calling us nga every time na doon tayo himuon nga activity sama ini ato siyang hugupan. We have to spend time for God because for us it is a precious privilege nga atong matagbo mahimamak ang Ginoo diha mismo sa iyahang mensahe. Nindot, di ba? Wa na tingog ba mo. Niingon diha, brothers, sisters, do not be children. Do not children in your thinking. Ayaw mo pabata-bata sa inyong una-una. But, be infants in heaven. Nga naman, be infants in heaven. Dili ta magpa-astik-astik. Kung naagali ang yawa, kung magpa-infants na, di man na mahadlok sa yawa ng infants. Mahadlok pa sa yawa ng infants. Oy, matugra siya, lagatan sa siyawa. Even, matugra ng batang gamay. Wala na sila kahadlok. Mo na i-advise nga kita magpakasama sa baby. Sama sa infants. Nga dili na sila mahadlok. Tulog rin siya, nigduyan mo, tulog rin na. Yun na atong buhaton. Nga di taangay nga mahadlok sa yawa. Nga naman, nandi mo ta mahadlok, ningon diha. But in your thinking, be mature. Matured na ta. Na natay pagto, we trust in God. That God will always reveal siya sa mga pagsulay. Naa ang Ginoo. Muna nga, ayaw kahadlok mga igsoon. But in your thinking, be mature. Mabasa na ito na sa 1 Corinthians chapter 14, verse 20. Okay? So, nindot may igsoon, padayon ka, kung mutubo na kita may igsoon sa mga pagtulunan sa Ginoo, that's the time that we will realize that God is calling us. Gitawag ta, God called to make disciples through discipleship. Mulang dili ta muhunong pagtambong, di ta muhunong pag-uban sa ato ang journey in the community formation ministry. Surely we will be formed sooner or later if we just spend time in this activity. Gahin na nato ba? Naalam ta igahin nga panahon para niini. Muna gitawag ta may son, gitawag ta call to make disciples through discipleship. Muna discipleship maning ato karon muna importante ni kayo. Not only discipleship is necessary for every Christian to grow and mature in their faith, but also something every Christian is called to do. No, dilibot po sabot ba? Nga dinhi karon manglingkod ra gyud ta. Manglingkod ra mo. Dili na mo ibot pasabot ani. Nga there is something nga angay natong buhaton. Buot ipasabot nga we have to apply. What we have learned, what we have heard today, we have to apply it in our community. We have something to do.
Dili taingon nga kutob ra kana nga, uy, mao di ito say discipleship. Uy, mao di ito say God. Wa ko nimo ipaamping. Mao bitaw nga ako maigsoon in my part as head of the commission ministry before naningkamot yun ko. Naningkamot ko nga dunay elevation ba